Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Totoo kayang nagmatigas pala itong si Martin Romualdez na ayaw itong bumaba sa pwesto. Binigyan ito ng ultimatum ni BBM na bumaba ka na sa pwesto dahil napahiya na masyado si BBM. Marami na daw nakurakot tong si Martin Romualdez. So alam ni BBM along the way na meron talagang kabalastugang ginawa ang kanyang best friend. So, tingin ka bibig ha, si BBM sa mga interview parang feeling inosente, parang hindi alam ang mga nangyayari, nabiktima naman yung mga ibang nabubudol ni BBM na ay kawawa ang presidente. Paiyak-iyak. Pero sa totoo pa lang, September pa lang. Matagal na kabibig. Oo. Ito ha. I-share ko sa inyo ang nabasa ko at nakita ko para i-share. Basahin nating lahat. Galing ito sa politico.ph. Ito Marcos nagmatigas. Pati si Martin Romualdez. Martin Romualdez reportedly told to resign or to be ousted. So talagang nagalit na si BBM kay Martin kasi matagal na binigyan ito ng ultimatum na, Martin, kailangan mo nang bumaba sa pwesto. Resign ka or to be ousted. Ay, ito na. Ito na ang chika kabibig. That was reportedly the ultimatum daw. May ultimatum talaga si BBM binigay kay Martin, mga kabibig. Binigyan ng ultimatum si Martin. Ito resign or be removed. That was reportedly the ultimatum given by the President Marcos Jr. to his cousin, later Representative Ferdinand Martin Romualdez, as controversies over the 2025 national budget and alleged flood control anomalies continued to swirl. So may ultimatum na si BBM kay Martin, resign or be removed. Ito, an scooper said Romualdez was supposed to step down as early as September 10. The same week, the Senate saw a dramatic shake-up with the ouster of Francis Escudero as Senate President and the election of Vicente Soto III. Instead, Romualdez and his allies reportedly initially tried to hold the line, scrambling for ways to contain the scandals without changing leadership. So yung mga galamay ni Martin, hinanapan talaga ng ways para maiba ang istorya. So ano ang kailang strategy? Patungo sa Duterte. 2016, nagpa-infracom, nagpa-hearing, tapos kinuha ang mga Diskaya. Pero ang Diskaya, magaling sumagot ni di ba? Magaling sumagot si Diskaya kay Luistro. So palpal si Luistro. Gusto lang i-connect ang flood control project sa previous administration. Pero ang Diskaya, magaling sumagot kay Luistro. Sabi niya, oo, madami kaming nakuhang dito. Mas tumaas yung namin, yung nakuha naming pera. Kasi walang nangungurakot sa panahon ni Duterte. Doon nasampal sila. So, hanap sila ng way para makonect talaga sa Duterte, pero bigong-bigo sila. Sabi ng scooper natin, Martin allies were determined to let him stay. Some were worried about who would back them up in the midst of the biggest crisis facing the House. At one point, Romualdez allies even reportedly floated the idea of him going on leave while the scandal was still raging, hoping to buy for a possible return. Marcos, however, was allegedly unmoved. So walang pakialam sa BBM. Removed, resign, or be ousted. Yun talaga. The president was firm. Martin could no longer remain speaker. Either he stepped down and turned over power smoothly or be forced out. So si Martin nag-step down kasi kung be forced out, mas nakakahiya, di ba? Marcos reportedly narrowed his choices to two possible successors. So, si Marcos pa rin ang pumili kung sino ang kanyang
ang successor ni Martin. Ito Isabela 6th District Representative Faustino Bojiti III and Bataan 2nd District Representative Albert Abet Garcia of the National Unity or NUP. They emerged as the stronger bet after getting the endorsement of Isabela Governor Rodolfo Albano III, a long-time Marcos confidant. So, ganoon pa rin kabibig. Si Marcos pa rin ang nag-control. Si Marcos pa rin ang nanalo. So it means, si Marcos pa rin ang House Speaker. Diba? On September 17, Romualdez finally stepped aside, even he insisted on his innocence. Diba? Masakit, sabi dito, masakit man sa akin na I'm stepping aside so the independent investigation can proceed freely without pressure, without influence, without fear. This is not a surrender but a matter of conscience. So alam na natin ang nangyayari. Talagang nagmatigas na din si BBM. Si Martin nagmatigas, tapos back up na mga galamay niya, naghanap sila ng way para matabunan ang issue, para hindi mapasama si Martin sa issue. Pero si Bongbong Marcos talagang nagmatigas. Resigned or be ousted. Or be removed. So yun pala ang totoong nangyari kabibig. Actually, sa pagpili ni BBM, ilang pangalan ang naging matunog matapos umugong na magbibitiw si Speaker Martin Romualdez. Ikaw ba sabihan ni BBM, magbitiw ka or be ousted? Ito si Toby Tiangco ang gusto sana ni BBM na maging House Speaker. Pero tumanggi si Toby Tiangco dahil siya ang pinakamaingay na kritiko ni Martin Romualdez. Just dapat lang kasi parang it's unfair. Diba? Tapos baka kung anong sabi ni Martin na kaya pala nag-iingay ito si Toby Tiangco. Ano kayo sabihin ng mga kaalyansa ni Martin? Kaya pala nag-iingay ito si Toby Tiangco kasi gusto niya ako matanggal at siyang uupo. So, nag-decline si Toby Tiangco. At may prinsipyo talaga si Toby Tiangco, no? Ayon sa News 5 source, kasama rin sa mga pinagpipilian ng Pangulo sina Representative Albi Benitez, Representative Albert Garcia, Angelo Barba, at Faustino D. III ng Isabela. Lumutang din ang pangalan ni Sandro Marcos na kasalukuyang majority floor leader, pero ayon sa source ng News 5, hindi pumabor ang Pangulo dahil pangit tingnan na anak niya ang papalit na speaker. At least naman, nahiya si Bongbong Marcos. Naghanap na lang sila ng other politiko na kaalyado pa rin nila. Malapit din kay President Marcos si Tiangco dahil pinsang buo ng Pangulo ang kanyang misis na si Michelle Romualdez Yap. Nauwi sa desisyon kay Representative D. Ang angka ng mga D ay dati ng loyalista ng pamilya Marcos bilang bahagi ng Solid North. Miyembro din si D ng Partido Federal ng Pilipinas na partido ng Pangulo. Ang PFP ay kasama sa mga koalisyon na nagluklok noon kay Speaker Martin Romualdez. So yun kabibi, ganun pa rin ang istorya. Si Marcos pa rin ang nanalo. Diba? Tama nga si BP Sara sa kanyang statement na it's all about drama. Drama lang lahat. Ito. Sila pa rin ang namumuno. Kahit wala na si Romualdez, naku, huwag kayong maniwala dyan. It's all about drama. Tama si BP Inday. Ito ang statement ni BP Inday ha. Panoorin natin ang bagong statement ni VP Inday hinggil dito na drama lang talaga lahat ito. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, diba? Sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. And BP pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na Diba sabi sa News 5 na lumutang din ang pangalan ni Sandro Marcos pero nahiya si BBM na wag lang si Sandro kasi anak niya. Tama ang mga Duterte, oy.
Let's move on. Ano ba to? Nangyari dito. Okay, let's move on. Ano ba yan? Okay, let's stop this one. Okay, again. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Ngayon, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahulit yung mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi no, sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. Warlord. Ang may hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. So yun, kabibig, ang statement ni VP Sara. Kung akala nyo, si VP Sara lang may statement, si Pulong Duterte may statement din. Ayon kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kasi pinariringgan siya ni Sandro Marcos tungkol sa flood control at hindi talaga present daw si Kong Pulong sa mga hearing sa Kongreso. Ito ang reply ni Kong Pulong. If only the gentleman from all Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, the clamor drowned by the influence of money and power.
he would know that DPWH Region 11 has already clarified that 48.9 billion worth of projects in Davao. So hindi pala 51, 48, 49.8 pala, 49.8 billion. So it's not 51 billion pa. Mali si Sandro. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Oh, Sandro, hinamon ka na, oh, ni Pulong. Walang ghost projects dito. Di ako naghahanap, pero ang taong bayan hinahanapan ko na resibo. I have refrained from regularly attending sessions not out of neglect, but because the stench of graft and corruption has become unbearable within the very halls. It is an environment that suffocates through public service. Oo naman, ayoko naman pumasok sa isang session hall na kung saan nakikita mo yung mga tao nagpaplastikan, puro corrupt na mga politiko. Diba? Mag-i-enjoy sa salapi ng mga tao. So it's suffocating. Parang nakakasuka, nahihilo ka sa sobrang kurakot ng mga taong ito. Perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, Martin Romualdez, and Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. So sana, before si Sandro mag-comment bakit tungkol kay Pulong, sana hindi na siya nagbigay, no? Kung sana, Sandro, yung oras mo, ilalaan mo na hanapin mo sa Zaldico, o di kaya singilin mo, i-accountable mo itong uncle mo sa mga perang ninakaw nila, plundered and cartelized. At kung tunay kang malinis gentleman, bakit may palaging gentleman? Ano bang meron? Magpa-air follicle drug test kayo. Kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago ha, gaya ng BFF mo sa Davao. Mic drop, sabi ng isang netizen. So yun, kabibig, ang reaksyon ni Congressman Pulong Duterte sa pagiging gentleman ni Sandro Marcos. Sa kanyang reaction din, kasi si Sandro natanong ng media. Tapos, nagbigay din siya ng kanyang statement. At ang mali lang is parang pinamukha niya si Pulong na, ang tawag dito, useless. Hindi gumagawa ng trabaho bilang congressman. Parang binoto ka lang ng tao, na parang hindi ka nakatrabaho. Yun ang tingin ni Sandro. So it means, dapat talaga everyday pupunta ka sa mga sessions para sabihin nagtatrabaho ka. Di ba, bilang congressman, meron ka ring opisina sa distrito mo, doon ka upo at doon ka kausapin ang mga constituents mo. Kasi silang humingi. Don't tell me yung mga constituents mo pupunta pa ng Manila para hihingi ng tulong sa'yo. Ang ginawa ni Pulong is nag-standby siya sa lugar kung saan nandun ang kanyang mga constituents. Hindi katulad na may ibang mga kongresista na palaging nandyan sa mga hearing ng Senado. Paano makakahingi ng tulong ang mga constituents nila? Palaging busy, walang time, umupo sa kanilang mga opisina. Yun kabibig ha. Namatigas pala si Martin, namatigas si BBM, pero ang masunod, si BBM. Kaya bumaba si Martin ng pwesto. Bumaba ka or ihilahin ka namin pababa. Yun lang kabibig yung ating latest level for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Like and share.